Maray na aga po, Senator Cheese. Yes, I'm from Legazpi City and from Pilar, Sorsogon. Yes. So, apat na punto lamang po, Yes, sir. Senator Cheese, kung mapapayagan. Sir, Una po, yung paghahanda po ng COMELEC, gano'n din ng PPCRB ay napakalalim na. Marami na yung talagang umaasa na matutuloy na po yung ating halalan sa November 2. At kaakibat nito, marami rin ho nagdadasal na hindi matuloy. alam ko po, Halos pareho lang. alam ko po, sila po namin. Pero kaakibat din nito na ang paghahanda na po na ito ay napapalapit na. Kung hindi po ako nagkakamali ay 34 na araw na lamang bago yung unang araw ng pagpa-file ng COC mula ngayong araw na ito. Pangalawa po, yung kung pag-uusapan naman natin ay yung nabigyan ba ng sapat na panahon yung Liga ng mga Barangay at our present barangay and SK officials din, ay nabigyan na po sila ng sapat na panahon dahil sa ito po ay napagpaliban na last year. At ito ay in-extend nga dahil sa nagkaroon tayo ng fixing the term limit to 4 years. Hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. Pero and meron na tayong panukala na dagdagan pa na 1 taon. Kagaya nga rin po ng nabanggit ko sa House of Representatives. Pwede naman ho talaga ito pag-usapan. Wala ho tayong pinag-uusapan doon kung mas maigi yung 5 years over the extension of 1 year to 4 years. Pero hindi pa ho natin nasubukan yun eh. Pero yung halalan po, papalapit na. Napakalapit na po. At marami na rin po sa mga gustong kumandidato ang naghanda na talaga ng sobra-sobra. Pangatlong punto po, yung pong ating pinagmamalaki lagi na ako nga, lagi ko rin pinagmamalaki ito. Bilang Pilipino, pinahalagahan natin yung ating karapatang bumoto, pinahalagahan natin yung demokrasya, binibigyan natin ng pansin yung ating elect na mga opisyales mula barangay hanggang pataas. At dito po nagkakaroon ng magandang mandato yung ating po mga namumuno sa atin hanggang sa barangay. Kaya nga maganda rin sana na huwag naman natin na payagan na i-extend pa uli dahil sa resulta nitong pagbabago uli ng term from 3 to 4 and then ngayon to 5. Pwede naman ito pag-usapan kahit na ituloy natin yung eleksyon sa November 2 at yan po ay susuportahan po namin. Pang-apat po at panghuli, gusto natin din pong sabihin din dito na ayaw natin na isipin ng taong bayan na nung tayo ay nag-postpone because of the new term limit ay binigyan ng pag-sang-ayon ng taong bayan. Pero ngayon kapag ginawa uli natin yan, baka hindi na po yan magiging positibo. Maaring negatibo na po yung magiging idudulot nito kasi nga inulit-uli natin ng malapit na eleksyon. Parang katulad din nung December 1, 2025. Hindi masyadong malapit na rin yun eh. In fact, naghahanda na rin kami noon eh. Ang COMELEC noon, gumastos na rin talaga ng todo-todo. Pero malapit na yung halalan na bago. Ngayon, ganun na naman uli yung pattern. Ayaw ho namin kasi malagay rin sa alanganin yung ating po mga mababatas, both houses, kung masyadong malapit tapos pinag-uusapan natin. Maganda sana kung ito ay napag-usapan earlier. Hindi ho magiging negatibo ang impact. Pero pagka masyadong malapit, yun po, bilang tulong rin na rin namin sa mga mababatas natin, ayaw na ang usap na ganito, masyadong malapit na sa araw ng halalan. Kung ito ay pinag-usapan sana natin earlier, pero hindi na natin po may babalik yan, kaya nga ang aming pong suggestion ay pag-usapan natin ito, even matuloy yung ating halalan. Hindi naman po natin talaga pinipongreso
para makapag-isip ng mas mga magagandang mga panukala. Ang atin lang pong ay parang hindi na ho maganda yung timing. Napakalapit na po. Alam niyo po sa pag-uusap natin ngayon, marami na ako nakikita sa social media na mga nagkakaroon na ng mga aspirants orientation or mga COC filers orientation. Ang dami-dami na. At hanggang aabot yan hanggang sa mga first or second week of September. Ang dami-dami na. Marami na ngayon mga naghahanda na, nagbubuo na ng mga teams. Pero tapos ito pinag-uusapan natin. Hindi ho maganda talaga yung timing. Gustuhin ko man sana na maibalik yung panahon na sana pinag-usapan natin ito mas maaga-aga. Pero pwede naman natin itong pag-usapan pagkatapos. And I'm sure yung mga nabigyan ng pagkakataon na ito ay na-postpone, huwag naman ho sana natin sagadin pa ng another postponement ng malapit-lapit na sa halalan. Pagpaumanin niyo po kung medyo parang nagbigay ako ng suwestyon sa ating mga mababatas. Pero nais na maituloy po yung ating halalan sa November 2 at pag-usapan natin muli yung pagseset ng term limit to 5 years or even 6 years kung gusto talaga ng Kongreso. Maraming salamat po. Just Mapalos. So, mga kababayan, yun po yung side ng PPCRB kung bakit nga ba dapat ituloy sa November 2 itong DSKE. Malinaw naman po yung mga 4 na puntong sinabi niya, no? Hindi lang po 4 yan. Kung tutusin, marami pa po yan mga suggestion kung bakit dapat nga ituloy na sa November 2 itong DSKE. Ito lang muna yung ating pinakita, no? Kumbaga siyempre sa ngayon kumbaga ay yung side nitong dapat nga ituloy. Pero kasi nagsasabi na gumit na ka lang, no? Gumit na lang daw ako. Hindi naman po ako newscaster. Ako po ay isang mamamayan na nagbibigay ng sarili kong opinion na sana ay dapat matuloy. Pero siyempre, papakita pa din natin yung side ng lalong-lalo na yung author nitong SB number 2387 na si Senator Cheese Escudero. Siyempre, lahat ng paliwanag at mga opinion ay kanyang ilalabas na dyan, no? Para talagang ma-postpone or matuloy yung kanyang bill na SB number 2387. Yan yung kanyang suggestion, kasama pa yung mga ibang panukala na galing sa lower house, sa House of Representatives. So, para sa akin lang, no, mga kababayan, ay di na natin masyadong pahabain ito. Mas mainam na ituloy, no? Mas mainam na ituloy na yan kasi nga lumalim na nga yung paghahanda dito Lalong-lalo na yung gastos na lumipad at naigastos na yung 8 bilyon kasi kung hindi pa yan itutuloy, hihingi ng dagdag na pondo, naturalmente yon. So, paano makakatipid? Diba? Paano nga makakatipid? Kaya, tama rin yun. Nabanggit ko sa nakaraang kong content na mas mainam na ituloy na lang tapos saka pag-usapan ulit kung talagang gustong palawigin kung kahit nga 5 years 6 years ganito yung sinabi ng speaker, diba? Ano sa tingin ninyo? Pero susunod natin mga video, papakita din natin yung side nila kung bakit talaga namang gustong gusto nila. Pero siguro kahit hindi na. Dahil alam naman natin kung bakit gusto nila i-postpone. Siyempre, meron pong mga personal na interest. Totoo yun, no? Sa mga mambabatas, totoo naman po yun. Diba? Kung gusto ninyo, makatipid talaga, hindi pati yung election sa national election, postpone nyo na rin. Yung election sa presidente, postpone nyo na rin. Yung election sa mga senador, mga congressman, i-postpone nyo na rin. Palawigin nyo na rin. Lubos-lubusin nyo na yung kapangyarihan nyo sa paggawa ng batas. Diba? Hindi yung lagi na lang itong BSKE
Kasi nga, yung karapatan ng mamamayan na bumoto, di ba, ay inyong nasasagasaan ninyo. Di ba, oo, andyan yung paggawa ninyo ng batas. Pero bakit lagi itong BSK? Gusto nyo makatipid lahat, i-postpone nyo na lahat, pati yung sa 2028, postpone nyo na rin. Di ba? Parang gano'n, yung ibig ko lang sabihin, ituloy na to kasi meron schedule yan, meron ng pondo yan. Pero ganun pa man, siyempre tayo ay nagbibigay lang ng opinion dito. Nasa sa inyo yan nagbibigay na tayo ng opinion bilang isang mamamayan at karapatan natin magpahayag. Diba? So, hintayin natin yung mga susunod natin mga video rito. Bibigyan pa natin dito ng mas malalim na pag-analisa. Aabot pa ito siguro sa mga second reading, no, third reading, hanggang sa baka manalo ang pag-postpone. Or, sige, abangan na natin yung mga susunod kong analysis dito mga kabayan. Pa-subscribe, comment, and share po ninyo yung ating content. God bless.